So ayan po, dito po sa ating pinalitan ng timing belt na L200, no? Mitsubishi L200. Bali ito, kaparehas lang ng ano to, 4D56 na makina. Ngayon mga ka-GM, ito napalitan na natin, ikabit na natin yung bago. Ang pagkabit ng ano nito, ang timing belt, bali nakaharap sa inyo yung pangalan niya kasi wala naman siyang arrow na clockwise. Kaya ganyan po dapat ang kabit niya, no? Bali dalawang timing belt nito, isang maliit sa isang malaki. Yung maliit na sa loob mga ka-GM. Ayun siya. Ayun, ganun din siya. Ayun, nakaharap din yung ano niya, nakaharap din dito sa atin yung pinaka pangalan na, no? Yung nababasa natin ba? Yun yung tamang kabit niyan. Tapos yung timing nito, ito yung pinaka-importante sa lahat, yung timing niya. Kailangan hindi tayo magkamali. Ito sa camshaft, ito siya. Saka ito yung kanyang timing mark, no? Tapos sa kanyang injection pump. Ayun, may ano naman siya dyan. Tapos mayroon siyang timing mark din doon sa kanyang pinaka backplate. So tapos sa ilalim, sa crankshaft, ayun po siya. Yung may dot dun sa ano, sa pinaka crankshaft gear niya. Kung makikita nyo yung dot niya doon, yun. Saka yung arrow na triangle, no? Tapos dito sa kanyang pinaka balancer, yan po. Yung may kulay pink na ink, tapos yung kanyang arrow, tapos ganun din sa ilalim. Ayun. Nakatapat po yan lahat mga ka-GM, no? Tapos yung pinakaano pa nito, siyempre bago natin na panda rin, pagka nakumpleto na natin, ikutin natin yung makina bago natin panda rin para malaman natin kung wala siyang tukod, no? Pero okay po yan mga ka-GM. So ayan po siya, no? Bago na yung kanyang timing belt. Like and share po yung ating mga videos para magkaroon po ng idea yung iba sa mga ganitong makina na kaparehas lang ng ano to mga ka-GM, kaparehas ng 4D56, Estrada, saka yung Sportiro. Yan, L200 ito. Bali ang kilometer po kasi nito, no? Bali 150,000 kilometer na siya. Pero dapat ito 90,000 or 100,000 dapat nagpapalit na ng ano, ng timing belt para hindi po kayo maputulan o hindi magka-problema yung timing belt niya. Kasi pagka nagka-problema yung timing belt nito, mas malaki yung sisirain niya sa makina. Pwedeng mabali yung kanyang camshaft, pabaluktot yung kanyang mga valvula. Ganun po pag naputulan po yan ng timing belt. Kaya napaka-importante po na kailangan na nasa tamang maintenance service po yung sasakyan ninyo, yung kanyang makina, yung kanyang timing belt na to, kung timing belt yung sasakyan ninyo. Yan po, kailangan na sundin natin yung talagang sa book manual niya na nakalagay, no? 100,000 kailangan na magpalit na tayo. Ito 150,000 na siya. Buti medyo hindi pa naman na ano yung kanyang timing belt. Kaya nung nakita natin, sinadjust natin sa ating customer na magpalit na siya ng timing belt. Pinalitan natin ito, yung kanyang idler bearing, tatlo yan. Ito, dalawa. Tapos yung kanyang dito sa kanyang tensioner. Tapos yung tensioner niya doon sa maliit na belt doon sa loob. So ayan po yung mga pinalitan natin dyan, no? Saka yung kanyang pinaka-hydraulic dito, tensioner. Saka yung timing belt niya na maliit saka itong malaki. So ayan po yung ating ginawa rito. At sana nagkaroon kayo ng kunting idea sa ating mga videos. Marami po tayong mga video dyan mga ka-GM. At ating YouTube channel, huwag pong kalimutan na paki-subscribe din. Puntahan yung aking channel at marami po tayong mga video doon sa mga iba-ibang sakyan mga ka-GM. So yan po, maraming salamat po at like and share po.